Alas 5 na, 1 Western Visayas na. Alas 5 na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga itong tutukan subong nga Biyernes, drivers ang modernized PUJ nga nadalay sa aksidente sa Oton, ginapangayuan sa patag sang LTO-6. Dashcam video sang pagbungguan na isang auto kag modernized PUJ sa Oton, Iloilo nga ginkamatay sang isa kag pagkapila sang 14 ka persona ginpagwa sang LTO-6. 3 ka persona pilason matapos ginpangtiro sang riding in tandem suspect sa Silay City. Presyo sa diesel posible magasaka sa masobra piso kada litro sa masunod nga semana. Gasolina mahimo magsaka man sa masobra 50 sentimos kada litro. Kaso sang hand, foot and mouth disease sa Negros Occidental nagsaka sa masobra 200% subong nga 2025. Kag online renewal sa driver's license sarang na mahimo para mapadasig ang pagproseso. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Maayong hapon, Western Visayas kag Negros Occidental. Modernized PUJ driver nga naimbolbar sa aksidente sa Oton, Iloilo sang Domingo, gin-issuean sang show cause order sang LTO-6. Dashcam video sang pagbunggo ginpagwa sang ahensya. Si Kim Salinas nakatuto. Makit-an sa sining nga dashcam video ang malasig nga pag-slide sa puti nga auto, tub-tub nagbunggo ini sa modernized PUJ. Naglitate ang windshield sang PUJ bangod sang impact. Sa kuha naman sang kamera sa sulod sang PUJ, makitaan ang pagtabog sa mga pasahero. Makitaan man ang paghatang sang first aid sa mga pilason nga pasahero. Ang video nga ginrelease sang Land Transportation Office 6 ang kuha sa natabong nga aksidente sa Barangay San Antonio, Oton, Iloilo sang Domingo, Hulyo 6. Ang aksidente ang nagresulta sa kamatayon sang 21 anyos nga driver sang auto. Ang kopya sang dashcam ang santo sa unang investigasyon sang Oton Police nga nag-agaw sang linya ang auto. Sa piyak sini, nag-issue sa gihapon sang show cause order ang LTO-6 sa 40 anyos nga driver sang PUV nga ginkilala kay Jeto C. Caballo. Hindi na yung busalingon kung binashow cause ka, may sala ka na. SOP na siya. This is to make sure na may full background ang aton nga LTO office with regard sa incident na natabod. Suno sa General Manager sa kooperatiba, nagapaninduga ng ila driver nga wala ini sa kabaltahan sa aksidente. Nakapasa na ang driver sang sabat sini sa LTO-6 subong adlaw. Tinguwaan niya gid nga likawan to tani. Pero ara na sir mong alang-alang na gid bisan ano mo ka preno to malabot ka gid sang salakyan sa danlog sang dalan sir kung mag full brake pa tong driver sir may tendency pa nga matumba na gid ang bus. Iga determinar sang LTO-6 kung nagakadapat malay suspend o kung i-revoke ang lisensya sang driver. Wala na nagpasaka sa reklamo ang pamilya sang driver sang auto suno sa kapulisan. Kung hindi sila satisfied ng sa pulis na rin, hinigit sila ng seksang assistance sa private counsel para makakuha sa other opinions. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Maraming salamat, Jerth. 3 kalalaki pilasongon sa ginpang lutang sa separado ng mga lugar sa ginapahayag. Riding in tandem suspect sa Silay City. Yaring balita nga itong gintutugan. Pasado alas 5 kahapon sang hapon, nakabatik kuno sang asod-asod ng lupok ang pila ka mga residente sang Barangay Langtad, Silay City. Mati-unti-un pa, may nagapangayon na sang buli. Lakatimuday gini ka paniro. Kaya mong malana yang ngaway na kung dayon na guwan. Pero siya pilason na? O pilason na kasakay na sa seabike nga may dugo. Pakibot ka may paglupok yan. Kaya naman gumal na ka motor ya ka sikan man. Dapat ka dyan dakpon sa kayo para nga base kung anong pagmimo nila sa iba niya. Suno sa kapulisan, nakaagom sang pilasan na wala nga paa si Christopher Tupas, 47 anyos. Padulong kuntani sa trabaho sakay sa motorsiklo si Tupas sa gintiro sang riding in tandem suspects. Pilason man ang 52 anyos si Fernando Alarcon nga natabuan nagabiyay sang e-bike. Si Alarcon ang gilutang sa tiyan.
Pila ka minuto lang nagligad, gintiro man sa highway isang pareho ng mga suspect. Si Wilmer Montarde, 45 anyos, nakaagom inisang pilas sa alatrasan. Wala sila sang ginbaisan, hindi man kilala sang mga victim ang suspect. Ang mga victims naton nga tatlo hindi man kilala na, so makonsider naton nga random shooting gid ang natabo. Nagagawa sa investigasyon nga padulong sa norte nga bahin sa probinsya ang riding and tandem suspects. Base sa CCTV footage nga nakita sang kapulisan, ginapadalman pa ang motibo sang pagpangtiro. After 1 hour upon thorough investigation sang ilang mga whereabouts, nakakuha na kami sang initial nga ngalan kag mga person of interest naton. Padayon nga ginabulong sa ospital ang mga biktima nga natala na paistoryahon sa kapulisan. Ang himata sa isa sa mga pilason niya si Alarcon, nagkakabala kasubong sa iya sitwasyon. Ingagawon sa piran ka nag-bleeding sa pag-bleeding iti 50-50 di sa ho. Ti kung magdakpan man gid sa kaan gid siya sa kaso kay gudto nga kuan sa nga base sa iban maano man naman na sa. Opo, Karil Casillo, Adrian Prietos, One Western Visayas. Mga kapuso, online renewals ng driver's license ginpatuman na sa Department of Transportation. Bago nga proseso, ginaabi-abi sa mga driver. Si John Sala nakatutok live sa Barangay Takas Haro, Iloilo City. John? Jert, ang naandan nga proseso sa pag-renew sang driver's license ang kinahanglan mo gidhatagan sang oras kung magproseso. Apang pinagi sa online transaction, mas mahapos kag mas madasig na ang proseso. Inoras ang ginapain ni Michael sa pagproseso sa renewal sa iya driver's license sa Land Transportation Office. Sa among ation, mas maayo kuno nga kansilahon mo na lang ang iban mo kalatuan bangod sigurado nga ma-delay kagid. Kailangan mo gid maghatag oras para magpila para mga 3 hours mga ganun para maka-renew or process ng driver's license. Ang naandan nga proseso kung mag-renew sang driver's license amo ang una pagkuha sang comprehensive driver's education examination. Kung mapasara ng ining eksaminasyon, i-print ang pasado nga resulta. Ikaduwa nga proseso amo ang pagpaidalom sa medical examination. Kuhaon ang resulta kag dalon diri sa opisina sang Land Transportation Office para sa pag-imprenta na sang imo nga lisensya. Ang proseso ang ginalantaw nga mangin mahapos na. Kahapon ginlunsar sa Central Office ng Land Transportation Office ang online renewal sang driver's license. Sa pagproseso sang lisensya online, magkadto lang sa eGov.ph app. Magkanto sa NGA o National Government Agency, pangitaon ng LTO Online Driver's License Renewal. I-upload ang laragway sang daan nga lisensya kag magasugod na ang renewal. Apang antes ang pagproseso, kinanglan nga natapos na ang 5 ka oras nga Comprehensive Driver's Education Exam, online medical consultation kag magbayad sa online fee nga sa app man mismo makitaan. Ang ikanto mo sa amon office is the printing na lang. Kung ma-digitalize na ton ang process. Bangod sini tuman ang pagpasalamat ni Michael kag sa mga kasubong sini nga motorista. Mas namin sa kay online na lang, hindi mo na kailangan magkadto ma-process ka lang mas dasig kag mas okay na sa namin. Apang sa karon, suno kay Hiduspan wala pa sang may nabaton nga guidelines sa pagpatuman sini. Natalana pa sila nga magsapol sa LTO Central Office para sa implementasyon sini sa bugos nga pungsod. Jert, kung matapos ka na sa online transaction, makakuha ka sa digital nga version sang imong driver's license nga pwede mo magamit in kaso nga pangitaan ka sang lisensya. Apang ginahaylo sa gihapon sang Land Transportation Office ang mga motorista nga magkuha gid sang physical ID sa ila opisina. Jert? Madamo gyud nga salamat sa detalye kapuso John Sala. Makaligan ang duwa ka asud-asud nga rollback lauman ang pagsaka naman sa presyo sang gatong sa madason nga semana. Base sa forecast ng Department of Energy, ang presyo ng diesel posible magsaka sa piso kag 30 sentimos tubtob piso kag 50 sentimos kada litro. 60 sentimos tubtob 80 sentimos naman ang ginalauman nga pagsaka sa kada litro sang gasolina. Ang manubok nga produksyon sang Estados Unidos kag ang pagpangatake sang Houthi sa mga barko sa Red Sea ang pila sa mga ginatudlong nga kabangdanan sang saka sa presyo sang gatong. Iga patuman sa mga oil company ang saka sa presyo sang gatong sa Martes, July 15.
Mabuso kaso naman sa hand, foot, and mouth disease sa nagusok sa rental ng saka sa masobra 200% subong nga tuig kumpara sa tuig 2024. Nakatutok Aileen Pedreso. Naglabot na sa 828 kakaso sang hand, foot, and mouth disease ang na-record sa Negros Occidental Provincial Health Office sining nga tuig. Sa datos ng PHO, halin Enero, tubtub Hunyo 2025, nagsaka sang 246.44% ang kaso sang HFMD sa probinsya kung ikumpara sa pareho nga periods ng 2024 nga may 239 lang kakaso. Bago City, ang may pinakamataas nga na-record nga kaso nga naglabot sa 241 na ka-cases. Ginsundan sang Cadiz City nga may 105, Victoria City nga may 76, Manapla nga may 66, La Carlota City nga may 53, Kawayan 33, Pulupandan 29, Kabangkalan 24, kag DSB nga may 22. Wala pa diri madala mga estudyante nga natapikan sang HFMD sa EB Magalona. Nalakip man sa listahan ng Talisay City nga may 42 ka HFMD cases. Nagsulat kami sa mga schools, intutuan sila namon how to manage pala. Kina-encourage na kita ng schools to do regular disinfection. Diri sa Barangay Zone 3 Talisay City, hindi magdubo sa pulo ang nalista nga kaso sang HFMD. Ganihugot ang kampanya sa barangay batok sa pamalatian. Ginarekomendar man ang masami nga pagpaninlo kag magpakonsulta gilayon kung may mabatsyagan nga sintomas. Health educate na namon ang pamilya bala nga may suspect nga mga hand, foot, and mouth disease. Advice na naman nga mag-disinfect. Gani ang iloy nga si Daisy, mas nangin mahinalungon matapos nalatnan sang HFMD ang iya 14 anyos nga bata. Mga 2 weeks na, ma'am. Tapos, nampermido butoy-butoy lang bala. Dason, sa uli, nagdako. Dason, naglitik-litik. Dason, kabusog ko, no? Nga kakatol. Upod Caruel Banggoy, Aileen Pedraso. 1 Western Visayas. Mga kapuso, sa importansya sa bioscience innovation sa pagpasanyog sang ekonomiya, nagsentro ang 47th Annual Scientific Meeting sa National Academy of Science and Technology Philippines. Sa una nga daw sa pagtililipon sa Manila, ginhatagan pagtamod ni NAST Philippines President Jaime Montoya ang mga mabulig sa bioscience innovations. Pareho sang responsable nga paggamit sang natural resources, pagsuporta sa agricultural stability, proteksyon sa ecosystem kag pagbalanse sa mga plano nga pang-ekonomiya kag sa palibot. Tinutuyo man kuno sang scientific meeting nga ibida ang mga scalable kag inclusive models nga makabig sa wealth creation kag sustainability nga nagaangkla sa commitments ng Department of Science and Technology. Ginkilala naman sa ikaduha nga adlaw ang 3 ka 2025 NAST Philippines awardees kag napulo ka outstanding young scientists. Nagtambong sa pagtililipon ang pila ka opisyal sa gobyerno subong man ang mga representante na gikan sa nagkalain-laing nga embahada, private sector kag mga eksperto sa science. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, Iloilo City LGU gina-review ang pag-regularize sa mga job hire employees nga pulo nakatuig sa serbisyo. Annual appropriations ng LGU sa personal services dapat hindi maglapaw sa 45% sunod sa DILG. Si Kim Salinas nakatutok. Ginatunan sang Iloilo City Government ang pag-regularize sa mga job hire employees sa Iloilo City Hall. Sunod sa spokesperson ni Mayor Raisa Treñas, isa sa mga kwalifikasyon amo ang nakalabot na ini isang pulo katuig sa serbisyo. Pero may iban pa nga guidelines nga pagkabasehan. May mga specific kitang ang guidelines nga dapat man nga i-plaster dira para nga fair bala sa mga dugay na. Kag ti bisan dugay ka na kung hindi ka qualified or dugay ka na kag-qualified. Si Christy, 22 anyos na nga empleyado sang Iloilo City Hall, apang nagapabili nini nga job hire. Nakapatapos na gani ini sang 3 sini kakabataan. Apang ikakalipay sini sa gihapon kung magtupa ang regularization antes pa man siya magretiro. Ang imo bala pinangangabudlayan bala sir may balos man nga may kwaon ka man nga mas gigamay lang sa uli kung regular kaya lain gid mo.
Si Camille nga anong katuig pa lang nga nagaobra sa City Hall, nagalaom nga madalaman sila agud makakuha man sa mas mataas nga sweldo kag makabaton sang benepisyo. Syempre nagin-dedicate man namon life diri nga mag-obra sa City Hall nga amo na. So tani consider mo mid-year bonus, ang bonus pa sa December. Ginklaro sang spokesperson sang alkalde nga lantawan pa kung ang plano ang masarangan sang pondo sang syudad. Sunod sa Department of Interior and Local Government Iloilo City, hindi dapat maglapaw sa 45% ang personal services o kung PS sa annual budget sang syudad. Kung bastante pang ilang kwarta para sa PS, siguro kaya gid. Kag kung ma-regularize na, actually it's better. Sayang balaki sa nagobra siya 10 years, ara na siya yung skills, mga trainings ara sa iya. Tapos kung mapahalin siya, ma-train ka naman, which is actually very expensive. Isa man sa mga ginatutukan sang LGU amo ang masolusyonan ang problema sang delayed nga sweldo sang mga empleyado. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mapuso, duha kakanding, baw na sa puwan nga wala na sang kasudlan sa Banusang Murcia. Nakatutok kay Ring Pedraso. Natingalang 55 anyos nga si Jerry nga hinali na lang nadula ang hinuptanan sini nga mga kanding sa Miyerkules sang hapon sa Barangay Dam Site, Murcia. Sang nagpadulong na sa likod sang iya balay, nasapwan na lang sini ang duha ka mga kanding nga may mga karus na sa ulo. Wasak ang tiyan kag wala na sa mga kasudlan. Asang ugto yan nagpabarangay kami yara kaya ginantaw pa. Pagkuha ko na sang hapon na muna to natabo. Nakibuti kiti duwag kabido. Uway na mga tinay o wagwa lang iyang hatian. Basi kung laing ginawa mamlat. Wala kuno sang ideya si Jerry kung sino ang may kahimuan sini. Aminado ang pila ka mga residente nga hindi ini kuno ang unang ation nga may nasapwan nga kasapatan kag wala sang kasudlan. Bangod sa natabo, nag-aalerto na ang mga ini. Natingalahan namon si iya nga ang kanding niya wasak niya do. Ginbuho gid bla mamangkilid niya sang kanding. Sa mga kabataan mga lalaki ni gani ni sa ilaw do hindi gani magpating. Mansig kami subong kuan ng bantay. Sunod sa Provincial Veterinary Office, hindi na bago ang ini nga insidente. Ilabi na sa mga manok, karnero kag iban pa. Kanina di mga dogs siya ano ba may mga groups of dogs wala so ayun nakatilaw sila sa mga may animals especially kung mga bata pa lang ang mga kanding. Magapatigayon man sa investigasyon ang Municipal Veterinary Office. Upod kay Ruel Bangoy, Aileen Pedraso, 1 Western Visayas. Anay Hepe sang Iloilo City Police Station 3 ginrelieve bangod sa kakulangan sa investigasyon sang animal cruelty case sa CPU. Bago nga Hepe nagpasalig nga hindi pagpabuyan-buyanan ang investigasyon. Si John Sala nakatutok. Dismayado ang pamanuan sa Iloilo City Police Office sa pag-imbestigar sa Anay Hepe sa Iloilo City Police Station 3 nga si Captain Mary Jade Panes sa insidente nga pagpangtiro sang ido sa sulod sang Central Philippine University. Pila ka security guards ang universidad nga natudlo responsable sa among abluhaton kung sa diin isa ka idong naligar na patay. Inigani ang rason sa pag-relieve sa pwesto kay Panes. Sa subong abido hindi na siya effective no as a quantity. Somehow medyo na kulang jutay because of the length of days na naka-file isang case. It could have been sooner. Dugang paniligada ginapadalman na sa karon sang bagong hepe sang ICPS 3 nga si Captain Mavin Laranyo pagpasaka sang dugang nga reklamo batok sa duwa ka security guard. Ini among pagbayular sang COMELEC gun ban kag illegal possession of firearm. Ang duwa ang unang ginpasakana sa reklamo nga animal cruelty. Duwa ka adlaw pa lang nagapungko bilang hepe si Laranyo, apang pasalig sini nga hindi pagpabuyan-buyanan ng kaso. Himuon naton ang aton nga masarangan kag ang dapat gid nga i-dissect gid naton kag makuha gid naton ang mga requirements sa pag-file sang COMELEC gun ban at the same time ni illegal possession of firearms. Nagapanawagan naman si Laranyo sa mga posibleng nakasaksi sa pagpangtiro sa mga ido nga bukas ang ila talatapan agon mas mapapag-on pang ilang mga ebidensya. Ang duwa ka mga gwardya ang ginpahalin na sa universidad sang nagguwa ang issue kaangot sa natabo. Upod kay Cirilo Duque, John Sala, 1 Western Visayas.
Nagmando si Bacolod City Mayor Greg Gasatay nga i-liquidate ang nagasto sa unang tranche sa rollout sa 20 pesos kada kilo nga bugas sa syudad sa Bacolod. Sunod sa alkalde, ini ang mga imbasihan sa pagpadayon sa programa sa idalob sang iya administrasyon. Sunod naman sa City Cooperative and Livelihood Development Office, masobra 7.9 million pesos ang ginpain nga pondo sang LGU para sa programa. Naubos ko ng pondo sa pagbakal sang kabugusan nga 5,880 kasako sa bugas. Sa bili nga 1,325 pesos kada isa. May 29,000 ka PWD, single parent kag indigent beneficiaries ang nakabakal sang baratong bugas. Ginahikot pa subong ang liquidation nga natala na isumiter sa opisina sa alkalde. Ginatutukan man ang pagtukod sang Special Trust Fund agud mapadasig ang pagbakal sang bugas. Mga puso, ang exciting malantaw na buwas ang Beyond 75, the GMA Anniversary Special. Dili makitaan ang pila ka Kapuso stores executives nga naging kabahin sa negasiya sa network sa sulod sang 75 ka tuig. Get ready sa performances ng inyong paborito ang Kapuso artist. Bantay na buwas 7:15 p.m. sa GMA kag GMA Pinoy TV. May ara maninis ang live stream sa GMA Network YouTube channel kag yun pa nga GMA online platforms. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Nagbaliskad ang ining multicab sa tunga sang dalan sa bahin sang Sunset Boulevard matapos mabungguan sa isa ka prime mover truck. Suno sa kapulisan, nalabot sina na likod nga bahin sa salakyan bangod na alangan ini sa pagpreno. Sang gulpiada nagpunto sa tunga sang karsada ang multicab. Wala man sang gin-report nga nasamaran sa aksidente. Arestado sanday alias Dandan kag alias Hani sa drug buy bust operation sa Barangay Tagukon, Kabangkalan City. 18 gramos sa suspected shabu nga nagabalor sang 120,000 pesos ang na-recover sa duha nga mga residente sang lugar. Pila sa guya ang naagom sang 31 anyos nga si alias John Ray matapos gintiro sang iyaman lang tiyo nga si alias Arthur, 47 anyos sa Barangay Tabo, Ilog. Base sa investigasyon sang kapulisan, antes ang insidente, ginsaway ang biktima sang iya tiyo nga hindi pagkakigan ang mga nagaobra sa Kodal sa iya kampo. Apang pila ka oras na nakaligad, nagbalik ang biktima nga may bit-bit na nga binangon. Gilayon ini nga nagpalapit sa tiyo, sang hana na siyang labon, gintiro na sini ang biktima. Hindi na magpasagas ang kaso ang biktima sunod sa kapulisan. Mga Kapuso New Clashers, gin pakigbahin ang ilang mga inagyan nga pagtilaw. Si Tess Ordales nakatuto. Nagumpisa sa 24, 12 na lang ang mga paindis-indis para makuha ang titulo ng kampyon sa The Clash Season 7. Ang top 12 finalists ginabugusan sa anom ka mga Clash backers kag syempre anom man ka mga New Clashers. Sila ang nagpakigbahin sa ilang mga nagyan nga pagtilaw kag kung paano ininila na lang puwasan. Kasubong na lang ni Marian Pimenta kag Venus Pelio-Belio nga pareho nga New Clashers from Batangas. Meron akong social anxiety and ngayon po parang unti-unti na ako nakakalabas ng comfort zone ko and na-overcome ko po siya. I'm a disabled person, I have a hearing disability, pero ngayon po natutunan ko na po siyang i-embrace dahil sabi ko nga po, ibigay po sa akin ang disability na ito to inspire other PWDs. JC San Rafael San Las Piñas. Na-open yung heart ko na you have to value kung anong meron ka. Just open your mind, open your eyes kasi sobrang dami mong blessing. Layo Fordeloso sa Misamis Oriental. Marirealize mo kung gaano kasuportado yung family mo na sumali ka dito sa The Clash po. Adele from Cotabato City. I've learned to love myself because before I feel like I will only get love from other people. It was really hard. Kag-Jewelry Sabbath from Bulacan. Dahil po doon, mas nagkaroon ako ng strength sa mga sinasabi po nila na naisip ko, hindi ako pwedeng magstay sa ganito. Kailangan baliin ko yung naiisip nila sa akin na hanggang dito lang ako, hindi pwedeng ganon. Magluwas nga naging instrumento ang The Clash para malampuasan nila ang ilang kanya-kanya nga mga problema, dili man nila posible nga malabot ang ilang mga handom. Bantayan mga kapuso ang performances ng New Clashers kag Clash backers sa Round 2 sang The Clash Season 7. Tess Ordales. One Western Visayas.
Mapusog ginbasura naman sa Makati Prosecutor's Office ang reklamo ng pasaka batok kay Bacolod City Representative Alfredo Abelardo Benitez sa iyang asawa nga si Dominic Nicky Lopez Benitez tuoy sa biolasyon sang anti-VAUC law. Kakulang sa ebidensya ang gintumod sang piskalya nga rason sa pagbasura sang reklamo. Sa reklamo ang ginpasaka sang Abril, ginaakusaran si Benitez sa paghatag sang severe mental and emotional distress. Bangod sa inapahayag extramarital affairs sini. Sa post ng kongresista sa iyang social media account, ginpahayag sini nga luyag na niya nga matapos ang issue kag nagahingyo nga hatagan sang privacy ang iya pamilya ilabi na ang iya mga kabataan. Mga kapuso-subong nga dalaga na si Tera, madamo siya sa masaksihan nga kalainan sa pagginawi sa mga tawo. Masarangan bala niya nga panindugan ang nagakadapat. Sino bala ang iyang unang mangin kaaway sa kalibutan? Bantayan ini sa Encantadia Chronicles Sangre Mondays to Fridays sa GMA Prime 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Mga kapuso, nabuhinan na ang tatlo ka low pressure area nga ginamonitor sa Pag-asa. Ang isa ka LPA, ang Anay Bagyo Bising nga may international name nga Danas. Ulihin ini nasiplatan sa kalayoon nga 775 kilometers west-northwest ang Itbayat, Batanes. Posible magpadayon ang paghinay sini sa mga masunod nga inadlaw. Sa piyak nga bahay naman sang PAR, ang LPA nga halos 2,000 ka kilometro ang kalayoon east-northeast ang extreme northern Luzon. Sunod sa Pag-asa, dako ang tsansa sini nga mangin bagyo, apang manubo ang tsansa nga direkta makaapekto sa pungsod. Padayon naman ang pagluntad sang habagat nga magadala sa gihapon sang ulan sa pila ka lugar. Base sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan sa pila ka bahin sang Western Visayas, lakip na ang Capiz, Antique, kag Negros Island Region. Bilib mga kapuso, madamo nga netizens ang natandog sa istorya sang bayanihan sa mga estudyante sang University of St. Lasal sa Bacolod City. Ini matapos nag-amot sila tubtob makatipon sang 50,000 pesos. Para ini sa pagpa-enroll sa ilang classmate nga si Samantha Franz Arcilia nga bangod sa kapigadohon, nagaduha-duhan na nga mapadayon ang pag-eskwela. Graduating na sila sa kurso nga AB Psychology kag si Samantha, isa sa mga ginanantaw nga makakuha sang Latin Honors. Hindi lahog-lahog ang inagyan sini samtang naga-eskwela. Nagabaligya sang pamahaw sa eskwelahan, naga-part-time bilang online tutor kag iban pa. Inspirasyon kuno sini ang Iloy nga pisar nagtaliwan na nahibaluan niya nga proud gid sa iya. Good job sa inyo tanan. Gingaan gid ko nila chance to continue what I've started gid ya. So ako ma-promise na gid ya, I will do my best. I-show man bala nga worth it ang ila bala nga pag-support sa akon. As her friend man, I can see na education is one of the most important na i-accomplish niya. Mga kapuso, ako si Jethro Charlatan. Ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.